Magandang araw lungsod ng San Jose del Monte. Magandang San Joseño po sa ating lahat. Ngayon ay May 28 at ito po ang ating 19th episode. Salamat po sa pagtutok sa paboritong Thursday habit ng pamilyang San Joseño. Sa ngalan po ni PIO Head Brian G. Ocampo, ako po si Jeff Andrade at ito ang PIO Live. Ang programang maghahatid ng iba't ibang mahalagang pangyayari, impormasyon at opinyong para sa inyo, San Joseño. Samahan niyo po ako sa isang oras ng makabuluhang pagbabalita, paghahatid ng mga kwento ng inspirasyon at syempre, mga makukulay na ganap at mga programang naghahatid ng tagumpay sa lungsod ng San Jose del Monte. Bahagi po kayo ng ating talakayan at kwentuhan kaya sama na sa diskusyon sa pamamagitan ng paglalagay ng inyong mga komento, katanungan o kaya naman pagbati sa ating comment section. Unahin na natin ang Express Balita at Impormasyon, mga pangunahing kaganapan sa lungsod na dapat alam mo, San Joseño. Empowering Local Councils, Protecting Every Child. Nakamit ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte ang Ideal Functionality Rating para sa 2026 Local Council for the Protection of Children o LCPC Functionality Assessment. Patunay ng serbisyo publiko ng pamahalaang lungsod na nagbibigay pansin sa karapatan at kapakanan ng bawat kabataang San Joseño na nasukat ng Department of the Interior and Local Government, Central Luzon, sa 4 na key areas: ang organizational stability, policies and plans for children, budget allocation for LCPC, at service delivery monitoring and management for children, para sa patuloy na pangangalaga sa kapakanan ng kabataan. Sa pangangasiwa ng City Social Welfare and Development Office, sa pamumuno ni CSWD Officer Rowena Gugulan, isinagawa ang Sustainable Livelihood Program o SLP payout nitong May 25. Dumalo ang 255 small business owners kung saan nakatanggap sila ng dagdag puhunan para sa kani-kanilang mga negosyo. Layunin ng inisyatibong ito na mapanatiling matatag ang kabuhayan ng mga benepisyaryo at maging pangmatagalang pagkakakitaan ng kanilang pamilya. Sa pakikipagtulungan ng pamahalaang lungsod sa Department of Social Welfare and Development Field Office 3 at sa pangangasiwa ng City Social Welfare and Development Office ng lungsod, inulunsad ang programang Cash for Training sa lungsod sa ilalim ng Project LAWA o Local Adaptation to Water Access at Project BINHI o Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest for the Impoverished, simula nitong May 26 hanggang ngayong araw, May 28. Layunin ng programang ito na palakasin ang kaalaman ng mga benepisyaryo tungkol sa climate smart farming, drought resistance agriculture, disaster preparedness at aquaculture tungo sa isang komunidad na climate change resilient at may matibay na food security. Bilang bahagi ng isasagawang road widening sa Kaitialo Bridge, pinulong ni Chief of Staff Juan Miguel Perez ang kinatawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan, sinapunong Barangay Irene Biting at mga pamilyang maapektuhan ng road widening sa Barangay Minoyan proper nitong May 26. Tiniyak ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte at ng DPWH Bulacan na mabibigyan ng karampatang kompensasyon ang mga pamilyang maapektuhan ng naturang proyektong infrastruktura. Sa pamumuno ng City Public Employment Service Office Action Officer Mr. Perfecto Jaime Tagalog, nagbahay-bahay ang mga kawani ng CSJDM Peso kasama ang pamahalaang barangay sa pamumuno ni Punong Barangay Romel Pitalbo nitong May 27 sa Barangay Gumaok East upang magsagawa ng workforce profiling. Binigyang prioridad naman ng naturang aktibidad ang mga nasa kategoryang not employed upang matukoy at mabigyan sila ng oportunidad para sa mga programang pangkabuhayan at trabaho.
Sa matibay na suporta ng pamahalaang lungsod sa pamumuno ni Mayor Ate Rita Robes, patuloy naman ang pag-ikot ng CSJDM Peso sa mga barangay upang matiyak na nababawasan ang mga kaso ng unemployment sa lungsod. Eid Mubarak po sa ating mga kapatid na Muslim. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Eid al-Adha sa The Rising City, nagpamahagi ang pamahalaang lungsod sa 17 moske ng tig 50 kilo ng bigas at 25 kilo ng manok nitong May 26. Ang inisyatibong ito ng city government sa pamumuno ni Mayor Ate Rita Robes at sa pangangasiwa ng CSJDM Peso ay bahagi ng taunang pakikibahagi ng lokal na pamahalaan sa mahalagang okasyon ng ating mga kapatid na Muslim bilang pagpapakita ng pagkakaisa, malasakit at paggalang sa kanilang tradisyon. Nagsama-sama ang mga tagapaghatid ng impormasyon sa lalawigan para sa buwan ng pagpupulong ng Bulacan Information Officers o Infobul ngayong May 28 sa New Municipal Hall ng Balagtas. Sentro ng talakayan ng mga paparating na proyekto ng samahan, pati na rin ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa Department of the Interior and Local Government o DILG upang magkaroon ng opisyal na Designated Information Officers ang bawat lokal na pamahalaan. Layo nitong mas mapalakas pa at mapatibay ang paghahatid ng impormasyon sa bawat Bulakenyo. Para sa iba pang balita, makakasama natin ang ating mga nagsanib puwersang campus broadcasters mula sa First City Providential College, Paradise Farms National High School at Kaytian National High School. Magandang San Joseño. Ako po si Pierre Villaflor, ang inyong campus broadcaster mula sa First City Providential College at narito na ang iba pang mainit na balita at impormasyon. Sa patuloy na pagsusulong ng dekalidad at inklusibong edukasyon, mas pinaigting ng DepEd Schools Division Office of the City of San Jose del Monte ang pag-monitor sa implementasyon ng mga pangunahing programang pangkarunungan nitong May 25. Personal na bumisita si Schools Division Superintendent Dr. Leandro C. Canlas kasama sina Curriculum and Implementation Division Chief Dr. Rolando T. Sotelo at Education Program Supervisor for English Dr. Carl Patrick de la Cruz sa ilang paaralan sa lungsod upang siguraduhing maayos na naipatupad ang Tarabasa Tutoring Program at Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program. Sa pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaang lungsod, DepEd San Jose del Monte at mga ugnay na ahensya tulad ng Department of Social Welfare and Development, tuloy-tuloy na nabibigyan ng sapat na gabay at interbensyon ang mga mag-aaral upang matiyak na walang bata ang mapag-iwanan sa pagbasa, matematika, at iba pang batayang kasanayan sa The Rising City. Nakipagpulong si Mayor Ate Rita Robes kasama si Chief of Staff Juan Miguel Perez at ang mga kinatawan ng mga tanggapan ng city government sa mga bisitang kinatawan ng handfill nitong May 20. Sa pagpupulong, inilatag ng mga kinatawan ng handfill ang kanilang layuning makatulong sa pagpapaunlad ng kakayanan ng lokal na pamahalaan pagdating sa modernisasyon ng mga CCTV at iba pang may kinalaman sa seguridad gamit ang AI technology at mga online apps tungo sa isang smarter, safer, and more sustainable local government unit. Kasama rin sa mga dumalo sina OIC City Engineer Claire Garduce Francisco, City Treasurer Liza S. Avencenia, City Accountant Juliet V. Kimba, City Disaster Risk Reduction and Management Officer Ms. Gina Villegas Tolentino, City General Services Officer Engineer Juan S. Labiles Jr., City Planning and Development Coordinator OIC Engineer Jemima D. Dumdum, at Ms. Eliz Labrador. Sinimulan na ng pamahalaang barangay ng Assumption ang pagpapatayo ng konkretong poste nitong May 22 sa kahabaan ng Matatag Street bilang tugon sa resulta ng pampublikong konsultasyon
para sa pagsasaayos ng mga linya ng kuryente at cable wires sa bahagi ng Dock 14. Layunin ng proyektong ito na maiwasan ang sagabal at aksidente, lalo na sa pagdaan ng malalaking sasakyan. Sa pamamagitan ng maayos na pagkakahanay ng mga linya ng kuryente at cable wires, mapapanatili ang kaligtasan at kaayusan para sa mga residente at motorista. Para sa Balitang San Joseño, ako ang inyong campus broadcaster, Pierre Villaflor, Public Information Office. Sumailalim ang mga kawani ng City Civil Registry Office sa Seminar on Building Resilient, Agile, and Future-Fit Civil Registration and Vital Statistics System nitong May 22. Tinalakay sa pagsasanay ang usaping personal development bilang suporta sa patuloy na pag-unlad at modernisasyon ng tanggapan sa pangunguna ng kanilang pinuno, City Civil Registrar OIC Dr. Marcel Cabiling Ramos. Layunin ng pagsasanay na mapalakas ang kakayahan ng mga kawani upang makapagbigay ng mas epesyente, maaasahan at makabagong serbisyo publiko. Mapabuti ang kaalaman sa mga umiiral na batas at proseso sa civil registration, mapalalim ang kamalayan sa kahalagahan ng maayos na tala ng mahahalagang statistics at mapatibay ang kahandaan ng tanggapan sa patuloy na pagbabago at modernisasyon ng sistema ng serbisyo publiko. Nagsagawa ang City Tourism Office ng ikalawang updating session and workshop para sa Local Tourism Development Plan 2026 to 2031 sa pangunguna ni City Tourism Office Head Roberto P. Ramirez Jr. nitong May 21. Aktibong nakibahagi rito ang mga kinatawan mula sa Committee on Tourism, Council on Culture, Arts and Tourism, tourism organizations, academe, tour guide associations at mga pangunahing tanggapan ng lungsod upang talakayin at pagtibayin ang mahahalagang usapin, hamon at rekomendasyon para sa pagpapaunlad ng turismo sa lungsod, kasunod ang ceremonial signing ng CSJDM Tourism Development Plan 2026 to 2031 na isusumite sa sangguniang panlunsod para sa pinal na pag-aaproba at implementasyon. Layunin ng aktibidad na makabuo ng mas matibay, inklusibo at pangmatagalang plano na magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga programa, proyekto at aktibidad para sa turismo sa susunod na 6 na taon. Umarangkada ang Rolling Barangay ng Barangay Kaypian nitong May 22, hatid ang iba't ibang programa at serbisyong inilapit sa kanilang mga kabarangay. Tampok sa aktibidad ang pag-i-issue ng sedula, barangay clearances at iba pang mga mahahalagang dokumento, libreng anti-rabies vaccination para sa mga alagang aso, pamamahagi ng information, education and communication materials ukol sa solid waste management at distribusyon ng mga punla ng gulay. Ibinahagi rin sa mga residente ang iba pang impormasyon hinggil sa mga programa at proyektong ipinatutupad ng sangguniang barangay. Layunin nitong mailapit ang mga serbisyo sa mga residente upang agarang matugunan ang kanilang pangangailangan, mapadokumento man, impormasyon o iba pang serbisyong pambarangay. Para sa Balitang San Joseño, ako ang inyong campus broadcaster Maxine Brigola, Public Information Office. Ipinamalas ng mga city collegians ang husay at pagkamalikhain sa kanilang mga obra. Tampok ang kombinasyon ng mga likhang sining, pelikula, at animasyon sa kanilang film showing event nitong May 23 sa City College of San Jose del Monte. Ibinahagi nila rito ang kanilang mga obrang sila mismo ang lumikha, laman ng mga kwentong sumasalamin sa tunay na kalagayan ng lipunan, mga karanasang humuhubog sa kamalayan, at mga tinig na nagnanais mapakinggan. Ipinakita rin ng mga city collegians na ang sining ng pelikula at animasyon ay hindi lamang anyo ng libangan, kundi isang makapangyarihang daluyan ng mensahe, kamalayan at inspirasyon para sa komunidad.
Patuloy na pinatutunayan ng mga City Collegians na sa pamamagitan ng talento, pagkamalikhain at makabuluhang pagkikwento, nagiging buhay ang mga salaysay na nagbibigay liwanag at pag-asa sa mundong ating ginagalawan. Isinusulong ng pamahalang barangay ng Luzon proper, katuwangang City Health Office, ang pagpapaunlad ng mga programang pangkalusugan para sa mga Muzuenyo nitong May 19. Kabilang sa mga serbisyong ito, ang pamamahagi ng libreng gamot para sa mga residenteng may hypertension at diabetes mellitus, libreng check-up at pagbabakuna para naman sa mga sanggol at kabataan. Layunin ng mga programang ito na mailapit ang mahalagang serbisyong medikal sa bawat pamilya, papalakas ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng regular na konsultasyon at bakuna, at maisulong ang isang malusog at mas maunlad na pamayanan. Nagsagawa ang pamahalang barangay ng Luzon proper sa pakikipagtulungan sa City Health Office ng Dental Mission nitong May 22. Layunin ng programang ito na makapagbigay ng libre at agarang serbisyong dental sa mga mamamayan, lalo na sa mga nangangailangan ng konsultasyon at dental care. Hangad din itong mapalaganap ang kahalagahan ng wastong pangangalaga sa ngipin at bibig upang maiwasan ang iba't ibang sakit at mapanatili ang mabuting kalusugan ng bawat residente. Para sa Balitang San Joseño, ako ang inyong campus broadcaster, Akisha Madulara, Public Information Office. Umarangkada ang alagang kay ganda o AKG ni Mayor Ate Rida sa Robes 3 Barangay Maharlika nitong May 22 at sa Barangay San Rafael 1 nitong May 25. 140 residente ang nakatanggap ng free salon services tulad ng free haircut, hair treatment, hair color at massage na tunay na nagbigay ng aliwalas at dagdag kumpiyansa sa bawat isa ngayong tag-init. Patuloy sa pag-iikot ang Team AKG sa mga barangay sa lungsod upang maghatid ng well-deserved break at free makeovers sa mga San Joseño. Muling tinangkilik ng mga San Joseño ang weekly tiyangge sa Barangay Minuyan 4 nitong May 25. Laman nito ang iba't ibang bilihin tulad ng sariwang gulay, isda, karne, prutas at iba pang produktong mabibili sa abot kayang halaga. Matibay naman ang pagsuporta ng pamahalang barangay sa inisyatibong ito na naglalayong iangat ang mga local vendors at ang kani-kanilang negosyo. At sa balitang sports, bago makamit ang panalo, naging mainit ang laban ng City of San Jose del Monte o CSJDM Rising Stars sa basketball game at City Government Employees Association o CJEA Women's Volleyball Team sa Sabado Game Fest na ginanap sa Barangay San Isidro nitong May 23. Sa basketball, kuminang ang CSJDM Rising Stars matapos malamangan ang San Isidro Selection Basketball Team sa score na 120-111. Sa volleyball event naman, ipinakita ng CJEA ang kanilang lakas nang talunin ang San Isidro Selection Volleyball Team sa score na 3-0. Sa pangangasiwa ng City Youth and Sports Development Office, layunin ng mga palarong ito na palakasin ang pisikal na pangangatawan at patibayin ang pakikipagkapwa ng bawat San Joseño sa iba't ibang barangay sa Rising City. Para sa Balitang San Joseño, ako ang inyong campus broadcaster, Sean Cuevas, Public Information Office. Muli po sila ang ating campus broadcasters mula sa First City Providential College, Paradise Farms National High School at KPN National High School. Tara't silipin naman natin ang mga aktibidad at programang nagpapalakas sa ating komunidad. Ano po kaya ang latest sa mga barangay? Alamin natin yan sa Ganap sa Barangay.
Mas pinaigting ng pamahalaang barangay ng Gumaok East ang paghahatid nito ng mga serbisyong pangkalusugan para sa mamamayan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng bagong computer set with printer at photocopy machine sa kanilang Barangay Health Center nitong May 22. Layunin nitong mapabilis at maging mas maayos ang pag-aasikaso ng mga medical records, paggawa ng health reports, pagpoproseso ng referrals at vaccination records, at paglalabas ng mahalagang dokumento para sa iba pang serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng Barangay Gumaok East. Matagumpay na idinaos na ang isang masigla at produktibong parent orientation sa daycare center ng Gumaok Cluster nitong May 26. Pinangunahan ito ng City Social Welfare and Development Office katuwang ang masisipag na mga guro ng naturang institusyon. Dumalo rin sa pagtitipon sila Gumaok East Punong Barangay Romel Pitalbo, Punong Barangay Manuel Gabion ng Gumaok Central at Punong Barangay Manolito Blen ng Gumaok West. Kasama ang buong pamunuan ng kanilang mga barangay council bilang pagbibigay suporta sa mga programang naglalayong mapalakas pa ang ugnayan ng mga magulang, guro at komunidad para sa kapakanan ng mga chikiting patron sa Gumaok. Sa Barangay Minuyan Proper, nagbigay ng first 1,000 days seminar ang City Health Office para sa mga nagdadalang taon na residente sa Barangay Minuyan Proper nitong May 25. Pinangunahan ni City Nutrition Coordinator Therese Hempis ang Maternal and Lactation Program na magsisilbing gabay ng pangangalaga ng kalusugan ng mga buntis. Namahagi rin ang pamahalaang barangay ng mga buntis kits bilang suporta at paghahanda sa maayos at ligtas na panganganak. Layunin ng inisyatibong ito na buksan ang kamalayan ng mga kababayan nating nagdadalang tao sa wastong pangangalaga sa kanilang kalusugan at mabigyan ng tulong para sa kanilang panganganak. Bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase, nagbayanihan sa Brigada Eskwela ang pamunuang barangay ng Muzon West at volunteers, katuwang ang City Public Employment Service Office at Department of Labor and Employment nitong May 27. Isinasagawa ang paglilinis at pagkasaayos ng mga paaralan tulad ng Benito Nieto Elementary School upang matiyak ang maayos, ligtas at kaaya-ayang kapaligiran para sa mga mag-aaral na San Joseño. Matagumpay na isinagawa nitong May 27 ng pamahalaang barangay ng Graceville ang libreng check-up para sa mga mamamayan bilang bahagi ng patuloy na pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Dinalohan ito ng iba't ibang residente kabilang mga buntis na sumailalim sa konsultasyon at pagpapatingin upang masiguro ang kanilang maayos na kalagayan at kalusugan. Layunin ng aktibidad na mabigyan ng agarang serbisyo medikal ang mga mamamayan, lalo na ang mga nangangailangan ng regular na pagpapatingin upang maagapan at maiwasan ang iba't ibang karamdaman at mapanatiling ligtas at malusog ang bawat pamilya sa Barangay Graceville. Bilang bahagi ng taunang selebrasyon ng Flores de Maria ng San Isidro Labrador Parish, idinaos ang Santa Cruzan 2026, kung saan nakilahok ang mga kabataan, kawani ng United Barangay Muzon at Sub-Parish Pastoral Council nitong May 24. Layunin ng gawain ito na parangalan ang Birheng Maria, alalahanin ang paghahanap ni Reyna Elena sa banal na krus at mapanatili ang tradisyong Pilipino at pananampalatayang Katoliko habang pinauunlad ang kaalaman at pagkakaisa ng mga kabataan sa mga gawain pangkomunidad.
Abangan ang kabuuan ng mga detalye ng mga balitang yan sa Balitang San Joseño at Express araw-araw sa PIO Facebook page at syempre sa mga official Facebook pages ng bawat tanggapan ng pamahalaang lungsod at mga barangay. Maraming salamat din po sa mga katuwang natin sa paghahatid ng mga latest update mula sa ating mga DGIOs at BPIOs o mga digital governance at barangay public information officers. At syempre sa ating mga campus broadcasters mula sa First City Providential College, Paradise Farms National High School at Kaypian National High School. Susunod, mas malinaw na eksplanasyon tungkol sa bagong sistema ng Department of Education o DepEd ngayong pasukan na tinatawag na 3-term school calendar system. Alamin sa pagbabalik ng PIO Live. It has become a symbol of opportunity, excellence, and hope, where free education is not merely offered, but delivered with purpose, dignity, and quality to every young dreamer prepared to strive for a better future. And today, as your city mayor, as the first lady city mayor, to the parents and guardians, muli, maraming salamat po sa inyo sa buhay na may ganda na ibinigay mo sa mga batang ito. Buhay ang City College of San Jose del Monte, Alia San Joseño. Congratulations! Magandang hapon, San Joseño. Nandito na naman tayo sa unang araw ng ating pagpasok dito sa Kongreso na kung saan ay galing tayo sa isang buwan na break, recess. At ito ang first day, kaya nandito tayo para sumali at sumama na naman sa mga mahalagang talakayin ng ating mababang kapulungan. PIO Live. May tanong, reaksyon o mensahe po ba kayo? Sali na sa usapan. I-comment na yan dahil gusto naming marinig ang boses ng bawat San Joseño, kaya makilahok at maging bahagi ng talakayan dito sa PIO Live. Kilalanin naman po natin ang sa ating segment na Tatak San Joseño, ang Chief Education Supervisor ng Curriculum Implementation Division ng DepEd San Jose del Monte, si Dr. Rolando T. Sotelo, na siyang magpapaliwanag sa ating bagong Department of Education 3-term school calendar system na dapat alam mo, San Joseño. Halina't sama-sama nating panoorin ang buong panayam. Magandang San Joseño, ito po ang PIO Live. Malamang ay abalang-abala na po ang karamihan sa lahat sa pag-aasikaso at pagbili ng kanilang mga gamit ngayong nalalapit na po ang pasukan. Pero teka, pag-usapan po muna natin ang napabalitang bagong sistema ng Department of Education o DepEd ngayong pasukan. Yan po ang tinatawag nilang 3-term school calendar. Kaya naman po, kaakibat niyan, makakasama natin ngayong araw ang Chief Education Supervisor ng Curriculum Implementation Division ng DepEd San Jose del Monte. Let's all welcome Dr. Rolly Sotelo. Magandang San Jose niyo, sir. Welcome po sa PIO Live.
Magandang hapon, Sir Brian. Bumati muna po kayo sa ating mga kababayan nakatutok po ngayon sa ating programa. Sa ating minamahal na Mayora, ginagalang po namin Mayor Florida Robes. Sa ating Congressman, ginagalang Arturo B. Robes. Sa ating mga leaders, education leaders, especially to our SDS, Dr. Leonardo Canlas, our ASDS, Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Mina Gracia Acosta, to all our teachers, school heads, lalong-lalo na ang ating mga mag-aaral na San Joseño at mga magulang. Magandang hapon. Magandang hapon at welcome po muli sa PIO Live. Sir, kumusta po muna kayo? Nakapagbakasyon na po ba kayo, sir? Actually, nakapagbakasyon naman kahit papaano. Mhm. At nakapag-relax naman. Yeah. Brian. Mhm. That's good to hear, sir. Lalo na ngayon, busy days are coming. Ilang araw na lang po, no? Pasokan na po. Sir, pag-usapan po natin, before itong bagong sistema, ito pong nakagisnan ko muna. Dati po, ang ating school calendar ay 4 quarters. Tama po ba? Yes, Brian. Ano po ba ang difference nito, sir? Dati, kumusta po ang sistema natin? Ang dati nating school calendar ay binubuo ng 4 quarters. Tinatawag nating first grading, second grading, third grading, and fourth grading. And so, ito ay ating mga competencies or budget of work ng competency natin ay nahati-hati sa 4 na quarter. So, ang pagkakaiba nito ngayon, sa 3-term school calendar, ang ating budget of work, ang mga competency ngayon, ay nahati na ngayon ng 3 term. Kaya tinawag natin 3-term calendar. And last March 18 po, officially, in-announce po ng DepEd ang bagong calendar, ang bagong school year calendar. At ito po ay ipapatupad na this coming pasukan mismo, June 8. Tama po ba, sir? Yes, Brian. And I believe, sir, ito po ay dumaan sa maraming consultation din before nila pinatupad, sir. Tama, Brian. Okay, pag-usapan natin, sir. Ano po ba ang department order na basihan po nitong bagong system natin? Ang basehan ng Department Order Number 9, Series 2026 ay ang mga findings ng ating EDCOM report at sinasabi po dito na mayroon po tayong 38 o 37 to 39 days na nawawala sa ating school calendar kung saan ito ay sa kadahilan ng nagkakaroon ng mga disruption of classes tulad ng mga calamities, local celebrations, and other activities such as extracurricular activities. Pero let's talk about yung pinaka-objective po, sir. Why change itong calendar natin? So ang layunin, Brian, ng 3-term calendar ay magkaroon ng focus sa teaching and learning process, assessment at mastery of the competencies intended for each grade level. Yeah. And ano po ba or sino-sino po ba ang sakop nito, sir? Ito ay siyempre sinasabi natin kanina sa basic education. Okay. So ang basic education, ang sakop po nito ay kindergarten, yung Key Stage 1, Key Stage 2, and Key Stage 3. So Key Stage 1 ay yung kindergarten hanggang grade 3, Key Stage 2, grade 4 to 6, Key Stage 3 ay yung junior high school, and Key Stage 4 yung ating senior high school. Okay. Kasama na po ba dito, sir, yung existing na at tinatapos na lang nila yung kanilang semester? Grade 11 sa ating pagpapatupad ng strengthened revised senior high school curriculum. And ating grade 12 ay hindi pa po nagkakaroon ng malinaw na instruction coming from our central office. But we'll be more than happy to keep you posted po kung may mga pagbabago po na ipapatupad regarding the school calendar. Pero sir, paano po yung mga private schools? I believe ito po ay ipapatupad muna or talaga mandatory sa lahat ng public schools, basic education. Yes, Brian. Paano po ang private schools natin, sir? Ang ating mga private school ay mayroon silang choice na kung sila man ay magpapatupad na yung school year o hindi.
But we have our consultation during the assembly of the Sisan Prisa that they will also follow yung ating three-term school calendar ngayong school year 2026-2027. Pero sir, it's good to see or it's good to know po na iisa ang direksyon natin. Kasi you have mentioned po na yung ating Private Schools Association ay nag-signify na rin po na ipapatupad nila. Pero sa department order po kasi makikita natin na hindi pa mandatory for this school year. Tama, sir? Ipapatupad lang nila yan mandatory next year. Sa ngayon, may option pa sila. Siguro baka dahil may existing na sila na sinusunod. Tama po ba, sir? Opo. Okay, sige po. Sir, may misconception kasi minsan na akala nila trimester to na parang college. Ano po ba ang kaibahan nito dun sa existing trimester system na meron ang mga college students natin? Okay, so ang ating three-term school calendar ay mayroon tayong tinatawag na opening block, Okay. instructional block na mayroon po tayong three-term doon, Mhm. and then end-of-term block. So Okay. ano ang kaibahan sa college? Sa college kasi, ang every semester nila is meron silang specific subject for the term. However, in the three-term school calendar for the basic education, wala namang pagbabago yung mga subjects nila Okay. pagdating sa second term Yeah. at saka third term. So Mhm. tuloy-tuloy pa rin, Brian, yung Yeah. ating learning area from the first term to the third term. Okay. Sir, isa-isahin po natin itong tatlong terms na sinabi nyo. Yung term 1 po, ito po yung sinasabi nating opening block. Actually, hindi, Brian, no? Yung term 1, term 2, term 3 ay nakapaloob doon. So, yun Okay. yung nakapaloob sa instructional block. Okay, sa instructional block po pala yan. Okay, let's start with the opening block. Ito pong opening block na sinasabi ninyo, 4 to 5 days lang po ito, no sir? Ibig sabihin daw po sa simula ng pasukan, orientation and preparation. Okay, Tama. ang ating opening block ay mangyayari ito ngayong school calendar sa June 8 to 11. Ano po ang ginagawa dito? Yeah. Ito po yung establishment of learning readiness, and this will be the time to generate baseline data. So po ito yung ginagawa natin dito ay ang ating BOSE, kung tawagin namin, o beginning of the school year assessment, Yeah. and then orientation of our learners on and then establishment of their daily routine and other activities such as orientation. So parang ito yung mga acquaintance part, no sir, dun sa una pa lang para at least na-orient kung ano yung haharapin nila for this school year. Sir, sa instructional block naman po, ano ang nangyayari during this block po? So ang instructional block, Brian, is solely dedicated to teaching and learning. So it must not be disturbed. So nakafocus lang talaga Okay. sa teaching and learning process. So DND pala to para sa mga kabataan natin na Gen Z, do not disturb kasi dire-diretso po ang pagkatuto ng mga kababayan natin. And finally, And of course, Brian, Yeah. may singit ko lang. Opo. This is aligned with the curriculum and learning competencies. Laging nakafocus doon. Kaya po yung ating mga meetings, yung ating mga other activities, practice ng mga extracurricular activities ay hindi na po dapat mangyari dito sa instructional block. At syempre part po ito ng layunin ng ating SDO na mahubog talaga yung magaling at mabuting San Yes, Joseño. Brian. And finally sir, ito pong sinasabi nyo ng end of term block. Ano po ba ang nangyayari during this stage? Dito sa end of term block, Brian, ay meron po tayong 10 days, no? 10 days po ito. At sa day 1 to 5, dito gaganapin yung academic recovery for accessible learning. Ito po yung tinatawag nating aral program. Dito, no, ang layunin nito ay para makakop yung mga batang mayroon learning gap. Oo. Okay. And then, dito rin ginaganap o ginagawa ang computation of grades and then accomplishment of forms for our teachers. And then sa day 6 naman, ito ay nakaprograma para doon sa ating distribution of cards and meeting of our parents. And then sa day 7 to 8,
dito naman ginagawa yung ating in-service training for teachers. In here, they will be capacitated, they will be strengthened doon sa kanilang pagde-deliver ng ating curriculum. And then day 7 to 10, this will be the favorite of all na sinasabi natin, yung ating wellness break for our learners and our teachers. At napansin ko, sir, napaka-specific ng mga days na nababanggit nyo po, no? Talagang mas contain po yung mga araw na dapat nakatutok ang mga estudyante natin sa pagkatuto. But sir, how about yung favorite din ng mga kabataan ngayon, yung mga extracurricular activities po nila? Saan po papasok ang mga ito? Okay, so ang mga extracurricular activities ay papasok sa end of term block. So doon natin ipapasok upang sa ganun talagang nakapokus talaga sa teaching and learning process during that instructional block. May specific days po ba na allotted for this extracurricular activities, sir? Meron naman, Brian. Oo, dito talaga papasok sa end of term block. For example, sir, usually, sineselebrate po yung mga nutrition month, buwan ng wika. Paano po ngayon ang celebration nito sa basic education natin? So, ang mga ito, mga celebration tulad ng nutrition month, mga iba pang mga celebration, dental week, and so on. These are integrated o pinapasok natin sa curriculum kung saan ay ang mga competency natin ay naka-tailored doon sa ating celebration ng mga iba't ibang nakapaloob sa ating curriculum. So, ibig sabihin, sir, hindi na siya katulad dati na school-based. Ngayon po, sa classroom na lang, at least makakapag-participate lahat ng mga classroom or lahat ng mga estudyante. Okay. So, mas magiging ano pala siya, no, sir? Parang mas konti ang audience, mas matututo talaga yung mga kabataan natin when it comes to different celebrations. Okay. So, ang ating mga mag-aaral ay more engaged in terms of that celebration because it's on the classroom. This will be form part of their performance tasks. Kasi let's admit it, kapag po school-based kasi yan, may ilang mga sections or may mga ibang estudyante na hindi po nag-a-attend sa mga ganun kalalaking celebrations. Yes, sir. Brian. But sir, how about biggest or bigger celebrations like yung mga usual na school press conferences, yung mga athletic meet natin, paano na po ito ngayon, sir? Okay, kagaya na nabanggit ko kanina, Brian, yung mga ito ay gaganapin sa end of term block. For example, yung ating DSPC or Division Press Conference and ang ating tinatawag natin na Division Festival of Talents and yung ating Division Athletic Meet ay gaganapin doon sa September na end of the first term. Ito naman po ay mga scheduled events, no, sir? Even national. Yes. So, ahead of time, nai-inform naman yung mga involved nating mga students and teachers. Yes, Brian. They are oriented naman sa ating 3-term school calendar. And speaking of school calendar, sir, ano po ba, sa batas po ba, ilan po talaga dapat ang araw na ipinapasok ng ating mga kabataan? Sa batas, Brian, ay ang mandated tayo na 198 to 204 dapat ang ating school days. However, this school year ay meron po tayong 201 school days. Naka-fix na po talaga ang schedule, no, sir? Yes, Brian. But it will really depend on yung mga ibang circumstances like the usual po, may binabagyo, may mga habagat po na affected. So, sinisigurado lang po ng DepEd sigurado na tuloy-tuloy yung learning ng ating mga kabataan. Yes, Brian. Okay, sir, At just meron pa akong nakalimutan, Apo. Brian. In terms of calamities, kailangan pa rin natin kumpletuhin yung 201. Now, kung meron tayong mga typhoon at nag-cancel po ng klase, pwede nating kung sabihin natin karoon ng makeup class doon sa end of term block. Okay. Pwede pa rin gamitin yun. Okay. So, lahat po ng mga makeup classes natin for this system, gaganapin po siya dun sa end of term block. Okay, malinaw po yan. Now, sir, marami po kasing nagtatanong or nako-confuse dahil 3-term na lang as compared to sa 4 quarters, iikli po ba ang school days? Ano po ang clarification ng DepEd doon? Oo.
Actually, hindi naman iikli ang school days. Kaya nga nabanggit ko kanina, if there are disturbance of classes or disruption of classes like calamities during typhoon and so on, maaari nating kumbaga mag-make up class Yeah. tayo doon sa end of term block. So malinaw po yan ha sa lahat ng mga estudyante natin at sa ating mga magulang, hindi po nabawasan ang school days natin. It will be the same, 201 days po papasok ang ating mga learners sa school year 2026 to school year 2027. But how about the grading system, sir? So definitely magbabago din po ang grading Okay, system. ang grading system natin po ay under ano pa rin ngayon. Meron na tayong pinalabas o merong pinalabas ang DepEd Central Office na policy brief but it's not yet final. And so we will be having descriptive Yeah. ang ating mga grading system, not numerical. Okay. And for the grade 1, I mean kindergarten to grade 3, Yeah. so meron po yung specific na descriptive Yeah. description ang bawat mag-aaral kung nasaan silang level. Okay. How Ganon about po din. yung okay. Ganon din sa grades 4 to 6 and then junior high school. Okay. Sa junior high school ay meron pong tinatawag nating bracket. Yeah. So kung halimbawa 70 to 75, meron siyang descriptive Yeah. meron siyang description Mhm. on that level. But one thing is for sure, wala pa pong specific na department order regarding the new grading system. So we'll keep you posted po, lalo na po ang ating Department of Education, kung ano po ang magiging sistema sa ating grading period. But kung tatanungin ng SDO, sir, in the implementation of this new school year calendar, handa na po ba tayo dito, sir? Ano po ba yung mga initial actions na ginawa na po ninyo? Actually, Brian, handang-handa na ang Schools Division of San Jose del Monte in terms of the implementation Yeah. of the 3-term school calendar. Our teachers have participated, conducted orientation by the central office, and we also have our MANCOM, so we disseminate this policy sa MANCOM, sa ating mga school heads, and definitely our schools will be orienting our parents this coming opening of classes in the Brigada Eskwela time. So the parents will be informed. And malaking tulong po ang PIO Live para ma-disseminate din natin ang information na ito sa ating mga mag-aaral at sa ating mga magulang. Yeah. And para isahan na rin po, right from DepEd mismo ang explanation kung paano nga ba itong system na ipapatupad ng ating kagawaran. But sir, ano po ang mensahe nyo? Siyempre, we have to assure our students, our learners, and of course our parents dito po sa bagong school year calendar na ito. Okay. Sa ating mga mag-aaral at ating mga magulang, ang Schools Division of San Jose del Monte ay laging handa sa ating pagpapatupad ng mga bagong polisiya ng Department of Education at asahan niyo po na magiging maayos ang pag-i-implement ng mga polisiyang ito at kung may mga katanungan kayo at maaari niyo pong ibigay ang mga katanungan ito sa ating DepEd website at pwede rin kayong makipag-ugnayan sa ating Schools Division Office upang sa ganon mabigyan kayo ng tamang kasagutan sa pag-i-implement ng school ng 3-term school calendar na ito. And of course, napakahalaga po na nagkaroon na ng initial na orientation ng ating DepEd sa mga teachers at saka sa mga magulang. And of course, part din po ng trabaho ng city government is to make sure na nadidisseminate po itong info na ito sa ating mga kababayan. And by the way, meron din naman po tayong tinatawag na opening block na nabanggit kanina ni Sir, na i-orient ulit yung mga kabataan natin, mga teachers and parents during the opening block. But finally, sir, last message na lang po sa ating mga magulang naman na baka naku-confuse sila regarding this new system, this calendar.
Okay, sa ating mga magulang, wala naman pong pagbabago doon sa mga competency ng ating mga wala namang pagbabago sa mga competency Yeah. na itinuturo natin Yeah. pagdating doon sa pagpapatupad ng 3-term school calendar. Yun nga lang, nahati-hati lang sa 3 term ito at ang apektado po dito yung pagbibigay namin ng grade sa ating mga mag-aaral at ito ay nagkaroon na lamang ng 3 term o hati-hati. Na dapat abangan po ninyo kung paano po ang magiging bagong grading system na ilalabas po mismo ng ating Department of Education. And with that, inyo pong napakinggan ang panayam natin sa ating Chief Education Supervisor ng Curriculum Implementation Division ng DepEd San Jose del Monte. Nandito po si Dr. Rolly Sotelo. Maraming salamat, sir. Mga pabati na lang po, pasasalamat, sir, na gusto nyo pong sabihin. Unang-una, gusto kong pasalamatan si Sir Brian, of Yeah. course, ang ating host sa ating Public Information Officer, Opo. sa ating city, Mhm. ang City of San Jose del Monte, and of course, ang buong pamunuan ng city government na pinamumunuan ng ating napakagaling at napakahusay na mayor, ating ipinagmamalaking ginagalang Florida Robes. Maraming salamat po. At sa ating mga magulang din, nagpapasalamat po kami sa inyong pakikinig at panunood dito sa PIO Live. Thank you very much, Doc Rolly. Nawa po ay nalinawan tayo sa magiging pagbabago sa ating school calendar. At sana po at this point ay mas handa na tayong harapin ang magiging transition at syempre preparasyon po ng bawat isa para sa darating na pasukan. Batid po natin na hindi ito magiging ganun kadali, ngunit kung tayong lahat po ay magiging katuwang, uunawa at positibong susuporta sa magandang layunin ng pagbabagong ito, pasasaan ba't may aayos rin po natin ito at mapapaunlad pa lalo ang sistema ng pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Muli, ito po ang PIO Live. Maraming salamat, Arya San Joseño. Thank you very much, Doc Rolly. Napakalinaw po. At yan po ang Tatak San Joseño, hatidang makabuluhang impormasyon at patuloy na pagbibigay liwanag sa mga usaping pang-edukasyon para sa bawat kabataang San Joseño. Dako naman po tayo sa mga impormasyon, anunsyo o mga pabatid sa publiko na dapat alam mo, San Joseño. Pabatid mula sa Health Center 8 ng Barangay Gaya-Gaya. Inaanyayahan ng lahat na sundin ang itinakdang schedule ng pamamahagi ng gamot sa ating health centers upang masiguro ang maayos at organisadong serbisyo. Ang pamimigay ng gamot ay magsisimula sa umaga. Huwag kalimutang dalhin ang inyong health records o pinakabagong resetang pang-hypertension o pang-diabetes mellitus o high blood sugar na kinakailangan. Opisyal nang inilabas ang enrollment schedule para sa school year 2026-2027 ng Bagong Buhay A Integrated School. Para sa mga continuing students, narito ang inyong mga itinakdang araw base sa inyong general average nitong nagdaang school year. June 1 para sa mga may average na 90 pataas. June 2 hanggang 3 para sa mga may average na 84 hanggang 89. June 4 hanggang June 5 naman para sa mga may average na 83 pababa. Samantala, bukas naman simula June 1 hanggang June 5 ang enrollment para sa mga incoming kindergarten, grade 1, mga transferees at mga balik-aral learners. Para sa mga karagdagang detalye at mga requirements, bisitahin lamang ang official Facebook page ng DepEd Tayo Bagong Buhay A Integrated School. Mga pabatid mula sa City Youth and Sports Development Office o CYSDO. Inaanyayahan ang mga kabataang San Joseño na makiisa sa Project Ladder Year 3.
Futsal Sports Clinic na gaganapin sa darating na June 2 mula 1 p.m. hanggang 4 p.m. sa City of San Jose del Monte Sports Complex. Bukas at libre ang pagsali rito para sa lahat ng interesado. Samantala, gaganapin naman ang Project Ladder Year 3 Sepak Takraw Sports Clinic sa June 4 mula 8 a.m. hanggang 11 a.m. Ito ay bukas at libre para sa mga kabataang edad 14 pababa. Para makasali, kailangan lamang magparehistro sa official registration form at maghintay ng kumpirmasyon mula sa organizers bago ang aktibidad. Bisitahin ang official Facebook pages ng City Youth and Sports Development Office at City of San Jose del Monte Public Information Office para sa kabuuang detalye. Hinihikayat ang lahat na maghanda at makibahagi sa mga nasabing sports clinic. Kita-kits, Kabataang San Joseño. At yan po ang ating mga pabatid sa publiko. Bago tayo magtapos, heto muna ang ating quote of the day. Isang paalala na magbibigay inspirasyon, lakas ng loob at positibong pananaw sa araw na ito. Dahil sa gitna ng balita at impormasyon, mahalaga pa rin ang pag-asa at pagpapahalaga sa kapwa upang lalo tayong ganahan, ma-inspire at magbigay inspirasyon din naman sa iba. Ito po ang ating quote of the day. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ito po ay mula kay Nelson Mandela, isang kilalang leader sa South Africa at dating pangulo na naging simbolo ng pakikibaka laban sa diskriminasyon. Binibigyang diin niya na ang edukasyon ay hindi lamang susi sa pag-aaral sa loob ng silid-aralan, kundi isang makapangyarihang sandata na humuhubog sa pag-iisip, pagpapasya at pananaw ng isang tao sa lipunan. Sa modernong panahon, makikita na ang tunay na kahulugan ng edukasyon ay higit pa sa diploma o grado. Ito ay nasusukat sa kakayahang mag-isip ng kritikal, umunawa sa mga isyong panlipunan, at makapagdesisyon ng may malasakit sa kapwa. Sa mga usapin ng pamumuno at paggawa ng mga patakaran para sa bayan, mahalaga ang edukasyon hindi lamang bilang akademikong karunungan, kundi bilang pundasyon ng integridad, pananagutan, at tamang pagpapasya para sa mas nakararami. Hindi na natatapos ang edukasyon sa paaralan. Ito ay patuloy na proseso sa pakikinig sa karanasan ng iba, pag-unawa sa tunay na kalagayan ng mamamayan, at pagkatuto mula sa mga hamon ng lipunan. Ito ay patuloy na paalala na ang edukasyon ay hindi lamang personal na yaman, kundi isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po sa lahat ng nakatutok sa ating programa. Dahil kayo ang bida sa segment na to, deserve nyo ng isang malakas na shout out! Shoutout po from Nate Josh Jake. Pa-shoutout po Sir Jeff Andrade. This is Nate from Tongkong Mangga Elementary School. Hello Nate. From Cebu Mo Jansen, pa-shoutout po. Hello Jansen, ang ating isa sa ang team leader ng video editors. From Emelda Clarito Sibug Hardin, good afternoon po. Good afternoon din po ma'am. From Mira Costales, salamat sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon. Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat din po ma'am sa pagtutok sa paboritong Thursday habit ng pamilyang San Joseño. From Hayne P. Sorilla, hello po San Joseños. From LJC Kenke, pa-shoutout po kay Cedrix Belleza. From Nate Josh Jake po ulit. Hi Kuya Sev, Kuya Sean, and Sir Brian Ocampo. Naku, napaka-active talaga at supportive ng ating mga campus broadcasters. From John Mayora Flaviano, salamat po sa impormasyon. Shoutout din po sa lahat ng ating mga kasamahan sa city government na nagsasagawa po ngayon ng ating regular flag lowering ceremony sa ating new government center. At shoutout din po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating programa. Shoutout din po sa lahat ng sumusuporta at sa aking mga kaibigan, mga kapamilya sa Team A at kay A. At syempre, habol din po. Shout out from John Michael Mena at shout out kay John Michael Mena at sa lahat ng Ginoo at Binibining Tanglawan.
Shoutout din po from Mr. Jansen Sibumo ulit. Shoutout daw doon sa dalawa kong boys na si Hans and Ron. Nakasama natin dito ngayon sa tech team with Direct Jello. At dyan po nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan sa PIO Live kung saan ang balita ay malinaw, ang impormasyon ay tama at ang opinyon ay may saysay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pakikiisa. I-like, i-share at huwag kalimutang i-follow ang official Facebook page ng Public Information Office dahil dito, updated ka na, legit pa ang balita. Sa ngalan po ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Atty. De Robes at Congressman Arthur Robes at ni PIO Head Brian Ocampo, ito po ang PIO Live at ako si Jeff Andrade. Magandang araw, Arias San Joseño.